Ang atin pong Panginoon, being Creator, Ruler, and Author of life, is the source of all teachings, how life may be lived to the fullest. That's why His Word is our guide sa mga matataas, sa mga simple, pang-araw-araw o pang-special na okasyon ng ating buhay. It is the Word of God that is our guide. And God's Word instructs us how to be fulfilled, how to be happy. Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay ay maging mapayapa, maayos, masaya. At kadalasan, kung hindi man ito ang nangyayari dahil meron din tayong pananagutan. The Lord likes us to have a full life. John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Have it to the full. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating 10 do not lets for a happy life. 10 na hindi dapat payagan para sumaya ang ating buhay. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your grace, Lord. It is your victory that we are here today to worship you. We thank you for the privilege. Not everyone else is worshiping you at this time. And we thank you, Lord, that we are worshiping you. You have enabled us. You have called us out of darkness into your marvelous light. And you have also enabled us to be here, to sing, to dance, to utter thanksgiving, to listen to your words, to give our tithes and offerings, to see how you work in our midst, to be touched by you, and to touch others. Lord, let your blessings flow into our lives. We empty ourselves of our own selfishness, conceit, pride, sinfulness, with our own brand of wisdom, and we ask you, Lord, fill us with your wisdom. Like empty cups that we lift up to you, we lift up our hearts and ask you, Lord, fill us with your love and with your correction, with your teaching and your rebuke, with your comfort, whatever it is that takes, so that we may grow from glory to glory. We surrender ourselves to you, Lord, and may your ministrations work in our lives. Speak powerfully from your throne, Lord. Use your servant only as your footstool. May your servant, Lord, be your mouthpiece, but may every word come only from you. In Jesus' mighty name, we reject all falsehood and lies, all deception, and we reject and drive away any presence of evil and frustrate any malicious plan of evil men and evil spirits against this assembly. We cover ourselves with the blood of Jesus, declare ourselves your protectorate, O Father. May your will be done in our lives. In Jesus' mighty name we pray. 10 do not lets for a happy life. First of all, do not let God's word leave your vocabulary. Very important. Nang pagbuka ng ating salita, kung hindi man verbatim, a direct quote from Scripture, is the essence of God's word. That what we say and do not say reflect what God teaches. Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Huwag papaalisin, huwag papayagang mabura sa ating mga pananalita ang salita ng Diyos. Hindi naman kailangan laging a direct quotation from Scripture. But if it's an application of the essence, the spirit of the Word of God, it's the same. Kaya napakahalaga po na alalahanin, sauluhin ang salita ng Diyos. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart. Sabi po ng psalmist, what for? So that I may not sin against you. Second, do not let wisdom leave you. Proverbs 3:21, my son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. And Proverbs 4:13, hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not let wisdom leave you. Kung minsan aalis lamang yung ating mga kaeskwela, mamimiss mo na, don't leave me. Mawawala si boyfriend, si girlfriend, do not leave me. No? Papa, mama, do not leave me. Pero ilang beses na tayong nilayasan ng wisdom, hindi man lang kuminsan natin namimiss. Do not let wisdom leave you. Lagi natin dapat ipinagmamakaawa, inilalapit, pinakikiusap, ipinaglalaban, na kasama natin lagi ang karunungan ng Diyos. Gaano karami po ang ginagawa natin, mga kapatid, na alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. It is really letting wisdom leave you. Pag alam nating mali, ginawa pa rin natin, sinasabi natin, wisdom, umalis-alis ka nga dyan, o foolishness, come in. This is not what we really do. When we do what we know, what should not be done. And the Bible is clear. You want to have a happy life? You want to have a peaceful life? Do not let wisdom
leave you. Huwag gumagawa ng labag sa dapat at sa tama. Pangatlo po, do not let your hearts envy sinners. Minsan naiinggit ka, mabuti pa yung kapitbahay natin, corrupt, yumaman, mabuti pa yung kakilala kong masama ang ginawa, mali ang ginawa, nagkapera, sumikat, nagkaroon ng mga kailangan niya sa buhay. Proverbs 23:17, do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. Ang laging pangunahin natin sa ating mga pag-iisip, yung takot sa Panginoon, yung banal na takot. Hindi yung takot na nanginginig at umiiwas at lumalayo, kundi yung pitagan, yung paggalang, yung kagustuhan natin to do what God's will is. Do not envy sinners. Kung minsan sasabihin na iba, mabuti pa, ginawa ko na rin yung ginawa ng isang yun na mali eh. Kasi parang prosperous siya ngayon, parang umunlad siya. Pero alam natin na ang Panginoon ay di natutulog. Alam niya ang gumagawa ng mali at alam niya kung anong maling ginawa nun at yun ay may bayad. Do not let your heart envy sinners. Then do not let your heart rejoice in other people's sorrow. Kung minsan madali na magbunyi pagka yung nakakainisan natin ay nahulog, nadapa, nasaktan. Pagka yung ating mga kalaban o kinakainisan ay nasunugan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng dilubyo sa kanilang buhay, nabigo. Proverbs 24:17-18. Do not gloat when your enemy falls. When he stumbles, do not let your heart rejoice. Or, the Lord will see and disapprove and turn His wrath away from him. And worse, the Lord may turn His wrath to you. Pagkataw ang ating tinatawag na kalaban o kaaway o umaaway sa atin ay nabibigo, nasasaktan, nahihirapan, huwag tayong magbunyi sapagkat baka maawa pa yung Diyos tuloy sa kanya at alisin yung mga parusa na dapat sana itanggapin niya. So, huwag tayong matuwa. Gaano karaming beses na natutuwa tayo pagka meron tayong kakompetensya na biglang nasira o nasaktan o may nangyari sa kanyang masama. Kahit natin yan kakompetensya, kahit karibal, kahit ginagawa tayo ng masama, we should discipline our hearts never to rejoice when bad things happen, even to so-called bad people. Then do not let your mouth cause you to sin. Pinakamaraming kasalanan na yata nakukomit ng tao dahil sa kanyang bibig. Ecclesiastes 5:6, do not let your mouth lead you into sin. Ang context po nito is complaining about giving to the temple, giving to the church, na nagre-reklamo, kabibigay, ay napalaki yata yung pledge ko. Sabi, don't let your mouth lead you into sin. But then again, there is also another facet of the application of this in Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Napakadali namang maunawaan, hindi mahirap. Huwag payagan na lumabas sa ating bibig ang mga pangit na pananalita, ang mga di mabuti, hindi maganda, hindi nakakabuti sa nakikinig at sa pinag-uusapan. And yet, how many of us allow unwholesome talk to come out of our mouths? In fact, hindi mapakali, hindi makatulog, hindi matahimik, hanggang hindi nabibitawan ng makakating mga dila ang mga salitang hindi naman dapat na marinig sa bibig ng mga anak ng Diyos. Do not let such talk come out of your mouth. And do not let yourself be troubled. Nakita nyo, do not let, puro do not let, puro do not let. Why are we concentrating on that? Because the very mention of do not let means that you are in control. That you may not let it. So if it happens, it's because you let it happen. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin o lampas sa ating kakayanan. Kasi when the Bible says, do not let this happen, it means that the Word of God knows that you have the power to stop it, to prevent it, to arrest it, to let it happen. Kaya ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, yung kaya nating kontrolin. We are not talking about something beyond what we can actually control. At sabi, do not let yourself be troubled. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Then the Lord says, do not let your hearts be troubled,
and do not be afraid. Sa Tagalog, huwag niyong payagan na kayo ay magulo, kayo'y maligalig, kayo'y mabalisa. Huwag payagan ang inyong bibig na kayo ay dalhin sa pagkakasala. Huwag niyong payagan ang inyong puso na mainggit sa mga makasalanan. Huwag niyong payagan ang inyong puso na magbunyi sa kabiguan ng iba. Huwag niyong payagan na mawala ang salita ng Diyos sa inyong bibig. Huwag niyong payagan na iwan kayo ng karunungan. Puro huwag niyong payagan. Ibig sabihin, tayo talaga ang may hawak kung papayagan natin o hindi. And when the Lord says, don't let yourself be troubled, it means that you can say no to trouble. You can say goodbye to trouble, and you may stop trouble at your door. Hindi yung papayagan natin. So tayo po ba'y naliligalig sa ating buhay? Tayo ba'y mapayapa o hindi? Tayo ba'y warriors or not? Sabi, don't let your heart be troubled. So, you say, in the name of Jesus, I refuse to be troubled. I refuse to worry. I refuse to be a warrior. And the peace of the Lord will be upon us. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. So yung mga spirit na nagkokos ng ganitong mga kasalanan sa ating buhay, pwedeng tanggihan. Kaya pag binaligtad natin, bakit nangyayari? Kasi di natin tinatanggihan. Tayo din ang may pananagutan doon. Do not let sin rule over you. Pag sinasabi ng iba, hindi ko po kayang talikuran ng kasalanan, hindi ko kayang bitawan ng aking bisyo, hindi ko kayang iwan ng aking kulasisi. Hindi yun totoo. Kaya nyo, dahil ang sinasabi sa Bible, do not let sin rule over you. In fact, if you don't want it to rule over you, you may not allow it, and it cannot insist. Romans 6:12-13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. So when the Bible says, do not let sin reign in your mortal body, you have the right to drive it away. Hindi natin pwedeng sabihin sapagkat ako'y tao lamang, hindi ko kaya, mahirap ako, tao lang ako, mahina ako. Hindi yung totoo. It's a lie. That's why we have to live by the truth. And Jesus is truth, and the truth sets free. Pag natanggal lang natin yung mga lies about ourselves, ang dami po nating maikokorek eh. Sasabihin lang natin, hindi ko kaya. Oh, hindi yan totoo. Kaya mo yan. By God's grace. I can do all things through Christ who gives me strength. Is what the scripture says. Ang gustong-gusto ni Satan na madaya tayo, yung we are deceived into surrendering. We are deceived into believing that we cannot do anything, that we are powerless against His work. So, the Lord says, do not let sin rule over you. If sin is ruling over you, it's your fault. Pumapayag kayo, sinabi na do not let it rule over you. Kaya, may pag-asa ang tao. Tumanggi lang. Dapat yung pagtanggi na determined, steadfast, consistent, and final. Hindi yung tumatanggi ka kunwari, pero alam naman ni Satanas, kunwaring tanggi lang yun. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi mo sa tempter, huy, umalis ka naman dyan. Natutukso ako sa iyo. Siyempre, lalo kang yayakapin yan. Ang lambing-lambing mo, bakit aalis? Kung sasabi mo, alis dyan! No? In the name of the Lord, di walang magagawa. Because resist the devil and he will flee. He is not fleeing because you are not resisting. Ganun kasimple ang arithmetic nun. Huwag natin sisihin si Satanas. Kung minsan naman, overblame na siya eh. Wala namang power si Satanas eh. Over your will, wala. Hanggang di ka pumapayag. Remember, God does not interfere with our will, and Satan cannot interfere with our will. Because our free will is one of the noblest, one of the highest, one of the best gifts of God to us. Free will. Ang Diyos nga hindi nakikialam sa will natin eh. Nagtuturo, nagpapaalala, nagtutuwid, nagdidisiplina, pero hindi siya nagdidesisyon for us. Neither can Satan. Hindi rin siya pwede mag-decide. So yung mga natatalo dahil nagdedesisyong magpatalo. Iba nga, hindi pa lumalaban man lang, talo na. Kaya, malakas ang loob ni Satan. But remember this, resist the devil, and he will flee from you. Do not let sin rule over you.
Say no. Refuse. And you will be respected even by evil spirits because they know that they have no power and that they cannot interfere with your will. Do not let anger stay long in your heart. Love keeps no record of wrong, sabi nga ng 1 Corinthians. Ephesians 4:26-27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Huwag papatagalin ang galit. Yung original galit, kasalanan, pero after that, every other sin committed after that is already an addition. Yung nagalit ka, nagtanim ka, nakita mo siya, hindi mo siya titingnan, nagsalita siya, hindi mo kakausapin, yung meron siyang ginagawa, hindi mo tutulungan, sisirain mo pa nga. Di dumadami ang kasalanan. Kaya ang gusto ni Satan, magtanim ka ng sama ng loob, magtanim ka ng galit sa iyong puso. Kasi alam niya na pag nagagalit ka, mas madali magkasala. Sino ba ang mas madali magkasala? Yung galit o yung hindi galit? Di ba? Yung malungkot o yung masaya? Siyempre, yung galit, yung malungkot, yung miserable, yung nag-iisa, mas madali yan na mapaglaruan ni Satan. Kasi walang kakampi, walang nananalangin para sa kanya, walang nagpapaalala. Tapos, meron pang yung damdamin niya na galit, mas madaling lalong galitin kasi galit na nga to begin with. Kaya ang marurunong na tao, hindi yan nagpapatagal ng galit. Hindi nyo kailangan maging banal para huwag magpatagal ng galit. Maging marunong lang kayo, sapat na. Kasi kahit naman medisina o siyensya, sasabihin sa atin na pag nagagalit ang tao, naiiba yung heartbeat, naiiba yung pulse rate, naiiba yung blood pressure, naiiba. At yung magagalitin, mababa ang immune system. Madaling magkasipon, madaling magkabahing-bahing dyan, madaling magkasakit, madaling magkahika, madaling makakung ano-ano. Kaya yung bahing ng bahing, siguro may galit ka sa puso mo, siguro may tension ka, stress na hindi mo ma-release. Kasi ang immune system natin bumababa pagka yung kalooban natin hindi panatag. Kaya gustong-gusto ni Satan yon. Kaya, be wise. The better thing is be holy. Do not let anger stay long in your heart. But at least be intelligent. And in many cases, that is easier to do. Just to be intelligent. Refuse to be angry. Halimbawa, may humahamon sa inyo ng awayan, gulungan sa putikan, hampasan ng bakal. Lalabanan nyo? No, I will be wise. I will never fight you. I will never go down to your level because I will harm myself. So be wise. Refuse to be angry. Refuse to be angered. The size of a man's heart is determined by the size of the thing that makes him angry. Kung ang liit-liit na bagay, nagagalit ka, yung mga driver sa Metro Manila, kinakat ka, magagalit ka, wala kayong gagawin kundi maggalit minu-minuto. So you say, no, I refuse to be controlled by my environment. I refuse to go down to that level. I will bless instead of be angry. But you should refuse. Yung biyenan nyo, napakalaking pahirap sa buhay. Yung I refuse na magalit. Dadalang ko siya ng leche flan. Hindi naman kasi may diabetes, ha? Makikipag-usap ako sa kanya. Ayaw niya akong kausapin. I refuse to play his game. Kakausapin ko siya kahit di niya ako kinakausap. Ayaw niyang ngumiti, ngingitian ko siya. Pero hindi naman iinisin, kundi, I will do the right thing. Anong sinasabi sa Bible? Overcome evil with good. You don't fight evil with evil, but you overcome evil with good. At sabi, and you will heap up burning coals on his head. Yung iba sabi nila, okay, tamo, gumawa tayo ng mabuti para pala natin pinagsunong ng baga, makakalbo siya, maluluto ang anit niya. No. In biblical times, yung you will heap up burning coals on a person's head is really to help the person. Dahil alam niyo, bawat bahay noon, syempre hindi pa uso ang posporo, kailangan laging may apoy ang kalan ninyo. Pagka namatay yung apoy na yon at namatay yung baga, hindi na kayo makakapagparikit ng apoy, ano mangyayari? Hindi na kayo makakapagluto, hindi kayo makakapagsindi ng ilaw. So ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa kapitbahay, manghihiram ka ng kanyang apoy, ng kanyang mga baga na buhay pa, para ngayon madala mo sa inyo, makapag-start ka ng fire. Yan yun na naman mga tao sa silangan, tulad sa Pilipinas, sa Middle East,
mahilig magsunong, no? Hindi natin usually dala-dala ang mga bagay sinusunong sa ulo. So these people who will borrow fire from their neighbors will bring a kind of pottery na doon ilalagay yung mga coals na yun. So iuwi niya, so you heap up burning coals on his head. Hindi ibig sabihin, sasadistahin mo siya, gumawa ka ng mabuti, papahiyain mo siya. No. It only means that you will really help the person start all over again and have a fire in his house again. So when you do good to those who do evil, you heap up burning coals on their heads, meaning you give them fire again so they can start again. Don't let sin rule you, and don't let anger rule your life. Ang mga taong magagalitin, walang kontrol sa kanilang sarili. Nasasabit na gagawa ang mga pinagsisisihan lang naman later on. So do not be a fool. Be wise. And bring it one notch higher, be holy. Don't let anger stay in your heart long. Natural lang na magalit, pero hindi natural na magkimkim ng galit at patagalin ito. It destroys you. And then do not let anyone insult or belittle you, especially in the context of your Christianity, in the context of your spirituality, in the context of your ministry. Titus 2:15, do not let anyone despise you. And the context of this is, be excellent so nobody can insult you. Be excellent so nobody will belittle you. Kung minsan minamaliit ka ng tao, edi be good at your field, be excellent, and nobody can despise you. Hindi kasalanan ng maraming tao na may inaapi. Sino ang may kasalanan pag may naaapi? Yung nang-aapi o yung nagpapaapi? It's really more of the nagpapaapi. Talagang ang rule of nature is you will survive and you will try to do everything so that you not only survive but prevail. O halimbawa, merong puno, pinuluputan ng baging. Pagka hindi nyo tinigil yan, pupuluputan na siya, matatakpan na siya buo. No? Yung baging wag may kasalanan, siyempre yung baging, it cannot help but be a vine. Pero kailangan may ginagawa ka. Kaya mga ibang mga puno, may sinisikret sila ng mga chemicals na para ma-turn off yung mga ibang baging. Huwag silang puluputan. At ma-turn off yung mga insekto, huwag silang kagatin. Kailangan gumawa ka ng paraan para hindi ka puluputan ng baging. May naaapi kasi nagpapaapi. No? May naiinsulto kasi nagpapainsulto. May mga tao na yung lifestyle nila, parang sinasabi nila, insultuhin nyo ako, insultuhin nyo ako. Sa pag-upo pa lang nila, sa pagtayo, sa pagtawa, sa pag-inom, sinasabi na nila, insultuhin nyo ako, hindi ako kagalang-galang. Pag bumuka ang bibig, kung ano-anong sasabihin nilang mga walang kakwenta-kwenta, parang silang sinasabing, ayan, idinidisplay ko ng ignorance ko, insultuhin nyo na ako. Kaya sabi, do not let anyone belittle you. And the only way to do that is to be excellent. Hindi yung nagtatapang-tapangan ka para huwag nyo ko insultuhin, huwag nyo tatakutin ko kayo. Hindi. Be respectable. You want to be respected? Be respectable. Kahit nga mga lalaking lasing, pag ang nasa salubong, mga kagalang-galang na babae, dumidiretso lakad Diba? Good evening. Nag-good evening pa ko minsan. Pero kahit matinong lalaki kung minsan, pag ang nasa salubong, isang babaeng bastusin, talagang yung pagkahalimaw lumalabas Paano? Damit pa lang ng babae, sinasabi, rapin mo ako. Itsura pa lamang niya maglakad, sinasabing, halika dito, kalabitin mo ako. Talaga nag-iimbita ng disaster. So ang tanong natin sa sarili natin, bakit tayo kuminsan naiinsulto? Bakit tayo nalalait? Bakit tayo binabaliwala? Siguro dahil na rin sa kilos natin. Dahil sa pagdadala natin ng ating sarili. So, Titus 2:15 says, do not let anyone despise you. Be respectable. You earn it. You don't tell people to respect you. You respect yourself. And everybody else will follow. Yung mga taong hindi ginagalang ng iba, sila ang nangunguna na hindi gumalang sa kanilang sarili. Ganun lang yon. Kaya ang mga anak ng Diyos dapat dignified, kagalang-galang. Sabi, don't let anyone despise you. It is within your power to be respected. At usually, kung hindi ka umaasa sa iba, hindi ka palahingi, you will be respected kahit walang-wala ka. Hindi ka naman naiinsulto dahil walang-wala ka Kaya naiinsulto ka dahil nanghihingi ka. Be interested with what is not yours. Kaya sinasabi ng scripture, di ba? Isa sa mga utos, do not covet thy neighbor's goods. You may be poor, you may not have anything, but as long as you do not covet other people's goods, they will respect you. So, tituturuan natin ang iba na gumalang din sa atin sa pamamagitan ng paggalang natin sa ating sarili. And finally, do not let people misguide you. You have your own brain.
You can read the Bible. You can hear the Word of God. You can learn it. 1 John 3:7, do not let anyone lead you astray. Huwag kayong papayag na may taong magliligaw sa inyo. At sino yung nagliligaw? Taong hinahangaan, taong minamahal, taong interesado tayo sa kanya. Yan lang naman ang pwedeng mag-misguide sa atin eh. Ang sabi, don't let anyone misguide you. Don't let anyone lead you astray. You should know what is right to do, and nobody should tell you to do the wrong thing. Kaya ang kalaban natin dito mga kapatid, emosyon. Kasi kuminsan pag sobrang nahulog ang loob natin sa isang tao, kahit mali na ipinapagawa, gagawin pa rin natin yung mali. Sabi ng scripture, do not let anyone lead you astray. Be that person is lovable or not lovable, it is not the point. Do not let anyone lead you astray. So, be informed. Be knowledgeable on the Word of God. Ang mga tao kuminsan, mga tamad mag-isip. Itatanong na lang, Pastor, sino pong iboboto natin? Wala ba kayong utak para mag-isip? Bakit nyo itatanong? Kung sabi ko, iboto nyo ang palaka, iboboto nyo. Maalin ho, yung babae o lalaking palaka? May ganon. Mag-isip. Ano hong kahulugan nitong verse na ito? Ba't di kayo mag-research? Mag-aral din kayo. Paano kung naligaw ang inyong leader? Diligaw na kayo lahat. If you depend on a blind person, you will all both fall into a ditch. Binigyan tayo ng Diyos ng kani-kanyang utak. Kailangan gamitin. Do not let people misguide you. Do your own research. Do your own study. Kahit doktor, reseta ng reseta, magtanong pa rin kayo, meron uhubang equivalent yan na mas mura. Baka naman binibigyan kayo ng komisyon ng drug company na yan na magreseta ng magreseta. Nangyayari yun mga kapatid, ha? Kuminsan merong iba na mga mas effective, ito ang nire-reseta kasi niregaluhan siya ng kotse. Chinecheck ang mga butika sa paligid ng klinika niya kung meron ng reseta siyang ibinibigay sa mga yon. Nangyayari yan. Huwag kayong paniwala ng paniwala sa mga tinatawag na authority. Kailangan marunong kayo magtanong. Hindi yung ano ba ito? Hindi na ako nagtanong. Ba't di ka nagtanong? Nakakahiya eh. Nakakahiya, nalalason ka na, hindi ka pa nagtatanong. O bakit ganyan ang mga kasuotan nyo? Sabi po ng aming pastor, ganito dapat. Pinag-aralan nyo ba talaga yung Word of God? Baka naman yung pastor nyo either inililigaw kayo o siya mismo iligaw din. Pwedeng mangyari. Kailangan ng tao, hindi tiwala ng tiwala agad. Pinag-aaralan, sinusuri ang bawat bagay. Lalo mga katuroan na may kinalaman sa ating espiritu o spiritual life. O ikabubuti o ikasasamaan ng marami sa atin. Kaya ang dami-daming naliligaw. Kaya sa Pilipinas, piyesta ang lahat ng relihiyon. Lahat ng relihiyon sa mundo merong misyon dito sa Pilipinas. Kasi hindi sila nawawalan ng tagapaniwala at tagahanga. Kahit ano na lang pinaniniwalaan, magtanong-tanong muna. Do not let anyone misguide you. It's very clear. And as I have said before, when the Bible says do not let, it means that you have the power to stop it. Because otherwise the Bible will not say that. Kaya nating pigilin. Brothers and sisters, you are affected by what you let into your life. You are affected by what you allow to happen. Do not let destructive things come to you. Do not allow destructive things to stay with you. Be discerning. Do not let the instruments, And do not be the instrument in letting the evil thing happen to you. Dahil kayo mismo ay pumayag. Huwag masyadong mapaniwalain. Huwag masyadong emosyonal. Huwag masyadong madaling magtiwala. Tayo mga Pilipino, mababang loob. Talagang madaling maniwala. Kasi tayo man siguro pag pinagtiwalaan, gagawin natin yung maganda, gagawin natin yung tama. Ang nalilimutan natin, hindi naman lahat ng tao ay tulad natin. So ang sabi sa Bible, be innocent as doves, but be wise as serpents. Merong ibinigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan. At yan ay yung ating kalooban, our will. We can, we may. In fact, most of the time, we should refuse many things that are being offered to us. Ano po mga ino-offer sa inyo ngayon ng inyong kapwa, ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga kakilala? Baka dapat yung tanggihan nyo.
Merong mag-asawa, umuwi ang lalaki minsan, punong-puno ng mga lalagyan ng ulam ang bahay nila. Punong-puno. Bakit punong-puno ng lalagyan ng ulam ang bahay natin? Wala naman tayong ulam. Kasi si kumare nag-offer, hindi ko matanggihan. Yan. Bakit hindi mo matanggihan? Ba't hindi mo masabing hindi namin kailangan? O sige, bibili ako konti lang para kita pagbigyan ng konti. Ang dami-daming ganyan, hindi makatanggi. O bakit nagpalit ng relihiyon ito? Kasi lagi kami pinupuntahan ng mga nakaputi Diba? Nagdadala pang regalo, 3 balik na, nakakahiya naman. Kailangan na huwag niyong kakalimutan na meron kayong karapatang tumanggi. At yan ang itinuturo ng Biblia, do not let. Tayo ay hindi tau-tauhan, tayo ay tao, may sariling orbit, may sariling kalooban. And in search for godliness, in search for meaning in life, we must refuse many things. Isa yan na dapat nating matutunan bilang isang bayan, yung matutong tumanggi. Kailangan matutunan natin yan. Do not be afraid, because even the Bible teaches you not to let many things happen in your life. Ano-ano po ang larangan ng buhay nyo na kayo ay napipilitan, hindi nyo naman talaga gusto, pero sumasang-ayon na lang kayo? I would say, let the Spirit of the Lord set you free so that you can refuse. You may refuse. Maraming mga kumisan, mga tao na a-abuse ng kanilang mga kamag-anak, na-abuse, even sexually speaking, na-abuse kasi hindi sila marunong tumanggi. Akala natin yung po at ang opo ay ina-apply pati sa mga pedophile at mga abusado. No! You can refuse. Because you were created by God and you have dignity as a person. Huwag tayong lagi nang mapilitan sa hindi natin gusto. Let the Spirit of the Lord set us free so we can be what we have to be. Heavenly Father, kami po'y lumalapit sa inyo. Napasusuri kami dito sa mga bagay na alam na naman namin itong 10 na ito na do not let Pero ang tanong lang namin sa sarili namin, nangyayari po ba yung dapat? Nasusunod po ba yung alam namin? O hanggang isip na lang? At sa pag-a-apply ng mga ito, kami pa rin ay nagkakamali, kami pa rin nakakawawa, naaapi, kami pa rin ay nakokontrol ng iba just because we let them. Habang tinuturuan nyo kami, Panginoon, na makipagkapwa at makisama, turuan nyo rin po kaming manindigan para sa tama. Na huwag kaming mag-atubili na manindigan kahit nag-iisa kung alam naming ito ang sinasabi ng iyong salita at ito ang sinasabi ng budhi namin na tamang gawin. Ituro mo sa amin, Panginoon, na huwag maging laruan, alipin, kasangkapan ng iba, kundi sa inyo lamang kami, Panginoon, pasakop. Teach us and teach our people to think more independently, to be able to refuse what must be refused no matter who can be refused and who should be refused. Ituro mo sa amin, Panginoon, not to let evil rule our lives, not to let wrongdoing affect us. Teach us, Lord, at nawa sa amin pong pagbubulay-bulay, ipakita mo sa amin ang mga personal weaknesses na dapat naming itama. At ang dalangin din naman namin, Panginoon, turuan niyo po kami na huwag kami naman yung maging daan para yung kapwa namin ay magkamali. Teach us, O Father, about our responsibility that it will not be us who will become instruments of wrongdoing and evil that may be let into people's lives. Huwag namin, Lord, i-exploit, samantalahin ang aming mga relasyon, ang aming mabuting pakikipagkapwa, ang aming standing sa aming pamilya, sa aming community, na huwag namin gamitin ito so that we can become instruments to deprive people of their own will and to impose our will on them. Teach us not only to value our personal will, but also to respect that of other people. At nawa, Lord, as you continue to set us free, so we can be the people that you want us to be, we may be discerning. Turuan mo kaming maging marunong at sensitive at tumanggi sa dapat tanggihan. Huwag kaming susunod-sunuran na lang sa agos. Huwag kaming mga magiging yes men and yes women. Huwag kaming sang-ayon na lang ng sang-ayon kahit sa mali na. Give us, Lord, what it takes to say no. Teach us to be firm. Teach us to be godly with the way we deal with people. Mga kapatid, sa ilang saglit, magbulay-bulay tayo.
Kung meron tayong mga bahagi ng buhay na pinapayagan natin kontrolin ng iba kahit pa nga masama at napapasama tayo. At magbulay-bulay din tayo kung tayo din ang kumokontrol sa iba na dahil sa ating influensya sa kanila, sila'y napapasama. Na alam natin that we manipulate them, yung kalooban natin ang sinusunod natin. It is not right because even God does not interfere with human will. So we should respect even the will of people that we help. That we should respect even the will of people who are dependent on us. Because even God, who is the giver of all things, does not control us. Let us not control people around us. Let us set them free and follow and obey God alone.